Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Ivana Vlogs. For this video day ay sasagutin natin yung isang tanong ng ating subscriber. O diba? Thank you very much sa mga nagsusubscribe sa akin. O diba? Kahit pa dal-dal-dal lang tayo dito. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, o diba? Huwag nyo nang tagalan. Subscribe na. So for this video day, ang ating topic ay based sa tanong ng ating isang subscriber nga, paano nga ba daw maglaba dito sa Hong Kong? So, isa yan sa iniisip ko din, hinahanap ko sa YT kung paano nga ba naglalaba ang mga DH dito sa Hong Kong. So, i-share ko sa inyo based sa aking experience, no? So, wag kayong mag-alala kasi tuturuan naman kayo. Kung halimbawa hindi man kayo turuan at hindi kayo sure kung alam nyo ang paglalaba, ay better na magtanong kayo. Ako nagtanong ako, ano yung paraan, ano yung way nila sa paglalaba, ano yung mga bukod-bukod, mga puti sa puti, decolor sa decolor. Syempre, matik na yun. Pero, ang mga amo ko kasi wala silang white. Halos, wala. Sando lang ata ni among lalaki ang white, ang puti. Pero bihira lang naman niya suotin yun. So, ang gusto lang ng mga amo ko noon is pang-alis, isang batch siya. Then, pang-bahay is pang-bahay, kasama ng mga bedsheet, tuwalya, mga ganon. Sila yan magkakasama. Then, ang damit ng bata, bukod din. Isang batch din yun. Kasi iba din yung delicate naman yung set sa kanya. Delicate. Sa atin ay synthetic. Sa adult ay synthetic. Pag wool naman tulad nito pag winter, ayan, kasi everyday ka talaga maglaba kasi mostly dito wash and wear lang. Kaya mahihiya ka kung madami kang damit. Yung mga amo mo wash and wear lang. Ako wash and wear lang din, tingnan nyo sa vlog. Ito at ito. At hindi rin ako nabili ng maraming damit kasi in case man palayasin tayo dito, magkakabiba tayo. So, karamihan nito, bigay, pinulot sa basurahan. Mga bili-bili ko doon sa mga gilid-gilid na sampu-sampu, mga ganyan. So, mostly talaga bigay ni amo. Ito, bigay to ni amo, mga pang-winter. Wala akong binili na pang-winter. Puro yan bigay. Maraming bigay si amo sa akin. Mga luma niya na ng damit. Ayan. Ito bigay din niya. Ayan, bigay din niya. So, mga ganitong klase kita nyo. Lustered na nga siya kasi matagal na rin to siguro. Ganitong klase nakastit siya sa wool. W-O-O-L, wool. Kasi ito daw ay pag nalabahan to sa mainit ay lumuluwag, nalulustered. Nalustred nga ata ito eh. Then, yung handkerchief ng bata noon, nung bago ako pinapa-handwash yun. So, sa katagalan, tinamad na ako kasi yun yung nagpapatagal sa akin. Imbes na pagkatapos ko sa kusina, katapos ko maghugas ng bottle, tapos ko magtapon ng basura, pagkatapos ko mag-vacuum, ayan pa, mag-handwash pa ako ng handkerchief. Pwede naman isama sa sa damit ng bata kasi isang batch din yun. So, paunti-unti habang tumatagal ako. Kasi yung, di ba maaga ako gumising, tulog pa sila, din aalis sila, hindi pa tapos yung yung washing, or minsan nakikita na nila yun kasi one time nahalata na siguro ni amo na hindi ako nag-hand wash ng lampin. So pinakita niya sa akin na siya ang gumagawa, na siya ang nag-hand wash. Sabi ko, sipag ni amo. Hindi ko lang pinansin, hindi ko pa rin pinansin. So katagalan, napagod na rin siguro siya. Hinayaan na lang niya ako hanggang ngayon. Hinayaan na ako. Kasama na yung handkerchief sa paglalaba ng isang batch ng damit ng bata. Kasi ilan lang din naman, kapiranggot lang. Kasi everyday ka talaga maglalaba Ako yan, everyday ako kasi. Tulad ngayon, winter, mahirap magpatuyo. So, paano naman ang pagsasampay? So, nakailang lipat na kami Hanghaw, Tenshuay, dito sa Pulam, 2 lipat kami dito sa Pulam. Una is nung nangungupahan kami, then itong bahay na ito. So, sa unang bahay sa parang terrace. Sa terrace lang kami nagsasampay.
So pag winter nga, hirap magpatuyo. Then, nung lumipat kami ng Tinshuway, walang teres-teres na tinatawag, kundi bintana. Meron doon sa labas ng bintana, meron sampayan. So, mostly doon day may mga kunyang na napapagalitan kasi ang damit ng amo ay lumilipad. So, kailangan siyang iipit. Ipitin siya ng ang ipit doon, pero minsan talaga may lumilipad pa rin. May isa nga akong nakitang post na ang damit ata ng amo niya ay unti-unting nauubos, hindi niya binabanggit, or hindi lang din siguro napapansin na siguro ng amo niya, hindi niya sinasabi. So dapat ganun, magsabi kayo agad kung in case man may napansin kayo na nahulog o nawala, kasi pwede nyo naman puntahan sa baba, tingnan kung nandun. At least malaman agad ng amo mo, hindi yun itatago mo. Kasi magagalit sila, 'di ba? Kasi mahal din kaya mga damit dito, day. So, nung lumipat din kami dito sa Pola, nung nangungupahan pa lang kami, ganun din. Nasa labas din yung sampayan. So, kailangan kong ilabas yung katawan ko doon para maabot. Pwede namang hindi, pero napakahirap. Then, nung time nga na may nahulog na Pinay na kababayan natin, namatay ngayon, ata siya, January, pagka April nahulog, namatay siya. Sus, doon ako natakot, day. Ako kasi hindi ako natatakot. Nalulula ako, pero carry lang ba, yung ganyan. Sabi ko, hala, patay pala talaga pag nahulog ka, sabi ko ganyan. So, mula nun, parang ako na parang na dala na ako, parang ayaw ko na ng ganun. So nung lumipat kami dito ay naman siya, hindi siya pwede, hindi siya allowed magsampay sa labas, wala siyang ganun. So nasa terrace lang din. So sa paglilinis ng bintana, day, hindi ko na ginagawa na lalabas yung katawan ko, hindi ko na ginagawa. One time nga na parang napikon nga ako sa amo ko kasi, di ba may grills siya. Sabi niya ipapatanggal daw niya yung tornilyo kay among lalaki para daw malinis ko ng mabuti yung bintana. Nainis na, parang sabi ko pa naman sa sarili ko, ayaw ko na maglinis ng bintana kasi pwede namang hindi natin gawin yun kasi bawal talaga yun. Pwede yung lang, kuhit-kuhit. Pero yung para linisin mo talaga, aalisin pa yung grills, buti na lang hindi niya pinilit na ganun, at hindi rin naman ginawa ni among lalaki. So kung tatanggalin talaga, hindi naman, inis ako. Parang grabe naman, kaya nga may grills para protection na hindi ka mahulog, tapos tatanggalin para malinis ng maayos yung bintana. Yun yung nasa isip ko, hindi ko naman sinabi, nasa isip ko lang. So hindi naman natuloy na tanggalin yung grills. Kasi pumasok naman siya din, hindi naman din ginawa nung hindi ko din sinabi kay among lalaki. So, sa pagpa-plancha day, dyan ako swerte. Kasi dito sa mga amo ko, wala silang plancha, day. Diba? Yan yung pinakakamuti ako kasi natutulan, nakahawak lang ata ako ng plancha nung nag-training ako sa testa. Dyan talaga ako kamuti, baka sa buong araw ako magpa-plancha sa awa ni Lord. Yan yung pinakaano ko din dito na walang plancha. Kasi yung mga uniform ni amo ko, hindi siya hindi siya nagpa-plancha. Ako pa nga naiinis kasi, diba, pag nanunupi ako, then nagugulo, kuha lang ng kuha, diba, ganyan naman. So Arins, ay naku, wala nang ang plancha, pinaflat ko talaga siya, parang naka-plancha din, pinaflat ko siya ng maayos, tinutupi ko siya ng maayos yung uniform, kasi wala nang plancha. So yun ang swerte ko din sa kanila kasi wala nga silang plancha. So pagdating naman sa ngayon, akala ko nga magpa-plancha na ako kasi nung nag-aral na itong alaga ako, may color white na, yung parang uniform natin, pero papolo siya. Sabi ko parang kailangan tong planchahin, pero hindi pinaplansya sa akin. So si amo mula nung nagka-uniform si alaga ko, binubuko din ni amo yun paglaba. Yung isang batch lang yun, yung isang set na uniform, isang set ng uniform, isang batch siya. Si amo ang sinasalang niya, kundi bago ako maligo,
or pagkatapos ko maligo. Pag ako ang bago nasalang nila bago ako maligo. So pagkatapos ko ligo tapos na din. So sinasampay ko na kasi last time hindi ko siya sinasampay. Sabi ko kakahiya naman siya na nga nagsalang tapos hindi ko pa isasampay. Hindi naman ako sinabihan. So ako na lang nagkusa. Then kung nasalang nila na tapos na ako maligo, syempre pahinga ko na. Sila na nagsasampay. Yun. Then, hindi ko pa rin pinaplansya. Diretso suot lang. Yun. Hindi sila, sa pagpaplansya. Yung iba, amo, diba? Gusto talaga planchado, yung mga ganyan. Yun ang kinaswerte ko din sa kanila. Kasi walang plansya. So, sa mga baguhan dyan, huwag kayo mag-alala kasi tuturuan naman kayo. Kung hindi man kayo turuan, magtanong kayo. Ganun lang yun. So, hindi naman sila masyadong masilan pagdating. Sa damit lang, may mga kasi na damit na tulad nito, masilan. Pag inano mo to, then yung bra pala, ang panty kasi, inaano niya dati nang bago pa, hinahandwash niya, siguro napagod na. Nagpa-panty liner naman siya lagi, kaya walang dumi. So, kasama na siya sa paglalaba. Napagod na siguro mag-hand wash. So, ang bra ay nilalagay sa net. Yung ganito, pag halimbawa ganito may kasamang mga ibang klaseng damit, nilalagay din to sa net para hindi siya lumostred. Yan ang tips ko sa inyo para at least, diba, may konti kayong idea. So, ayan lang for today's video. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, don't forget to like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye!